Sa larangan ng digmaan, sumigaw sa sakit ang mga sundalo, iniisip na magkakasunod na pagsabog ang nangyayari, ngunit hindi nagtagal ay kinilabutan silang mapagtanto na ito ay Salamanca. Nahulaan ni Logan, na sakay ng kabayo, na isang malakas na sandata ang ginamit, ang Blizzard Scroll, ang parehong nagpabagsak sa panig ng pangalawang prinsipe sa kanyang nakaraang buhay. Pinaniniwalaan niyang malamang nagawa ito ni Juan Douglas, isang bihirang at makapangyarihang Sixth Circle Mage, at alam niyang napakahalaga ng gayong mga mahiwagang gamit. Nakita niyang napatay ng pagsabog ang 3 kabalyero mula sa pamilya ng Viscount. Sa takot na reaksyon ng pangalawang prinsipe at ni Val Termin, naisip ni Logan na ito ang unang beses na ginamit ang gayong Salamanca sa digmaang sibil. Nababahala si Val Termin, kaya sumigaw siya sa mga sundalo at nagutos ng isang buong pagsalakay. Sinabi ni Patrick kay Logan na kailangan nilang kumilos, at sumang-ayon si Logan. May sumigaw sa mga tao na umalis, tinatawag silang mga pasaway. Namangha ang mga sundalo nang may sumigaw na papalapit na ang isang half-giant na si Luther Kyle. Ang isang sundalo ay nagpanik at nagbabala sa lahat na umalis sa dadaanan o mamamatay. Pagkatapos, may isang humakbang pasulong at sinabi sa lahat na umurong. Habang tinitingnan ng grupo, nakilala nila si Wiccan Kalia, ang Tempest Blade. Nagmadali si Luther at Wiccan na magharap. Sumigaw si Luther na sisirain niya si Wiccan, tinatawag itong walang kwenta. Habang sinabi ni Wiccan na tatapusin niya ito, tinutuya si Luther bilang isang musclehead. Nagbanggaan ang kanilang martilyo at espada at sinabi ng isang sundalo na nagkabanggaan ang kanilang mga aura. Sinabi ni Logan sa kanyang mga tropa na ilayo ang tingin kung kulang sila sa kasanayan, nagbabala na ang direktang pagharap sa gayong kapangyarihan ay maaaring makasira sa kanilang isipan. Kahit na may matatalas siyang pandama, nahirapan si Logan na sundan ang kanilang mga galaw at nakita ang laban bilang isang pagitan ng isang superhuman na may matinding lakas at isa pang may malakas na elemental na Salamanca. Naisip niyang mahalaga na manood lang. Tinawag ni Patrick ang kanyang pangalan, na nagpabalik sa kanya mula sa kanyang mga iniisip at kinakabahang sumagot si Logan. Pagkatapos ay tinawag niya si Victor, na nagutos sa crossbow cavalry na sumalakay. Naniniwala ang mga tropa ni Count Jahid na kapag naharangan na nila ang mga crossbow ay regular na sundalo na lang ang kanilang haharapin. Sinabi ni Captain Romel sa kanyang mga tauhan na itaas ang kanilang mga kalasag, kumpiyansa na handa sila sa pag-atake. Ngunit sa halip na umatake, nilampasan sila ng mga tauhan ni Victor, na pinalibutan sila. Naguluhan si Romel at naisip niyang dumadaan lang sila, ngunit bago pa siya makakilos, umulan na ang mga pana. Itinaas niya ang kanyang kalasag na nababalutan ng aura upang ipagtanggol ang sarili at napagtanto niyang mas malaki ang banta kaysa sa inaasahan. Sumigaw si Kaiselan na pamana, at isa sa mga tauhan ni Romel ang tinamaan at sumigaw. Minura ni Romel ang kanilang kamalasan at nagalit na napatay ng mga mahihinang sundalo ang kanyang mga kabalyero. Pinagsabihan niya ang kanyang mga kabalyero sa pagiging pabaya at sinabihan silang balutin ang kanilang mga kalasag ng aura tulad sa pagsasanay. Pinapaalala ni Kaiselan sa mga tropa ang labanan sa Tomodo Castle at sinabihan silang huwag magpanik. Sinasabing sapat ang kanilang lakas para tumusok ng helmet ng kabalyero sa isang palaso, at patuloy ang paglipad ng mga pana. Si Romel, habang humaharang, ay nagtaka kung paano sila naging ganito kalakas. Bigla na lang nagkaroon ng malaking pagsabog sa likuran nila. Sumigaw ang isang sundalo na hindi ito bomba kundi Salamanca. Isang mage ang umaatake. Sinabi ni Clayton na sapat ang kanilang mga liberatio at sinabihan ang kanyang mga tauhan na patuloy na ibato ang mga ito. Magalang na sumagot ang kanyang estudyante at sumunod. Ang isa pa sa mga tauhan ni Romel ay nagmura sa inis at nagtanong kung ano ang gagawin. Pagkatapos ay lumitaw si Victor at ang planking unit sa likuran nila. Naisip ni Romel na tinatapos nila ang mga nakaligtas at nagtaka kung paano nakagawa ng ganoong kalaking pinsala ang mga pana at bomba mula sa ordinaryong mga sundalo. Tinanong din niya kung ano ang ginagawa ng mga kabalyero ng McLean. Bago pa matapos ang kanyang pag-iisip, lumitaw si Henkel at madali siyang pinabagsak. Sinabi ni Henkel na tinatapos lang nila ang mahihinang kalaban at tinanong kung mayroon bang hindi kayang gawin ang ganong simpleng gawain. Si Logan, habang nanonood,
ay sinabi na ito ang pinakamahusay na paraan upang mapanatiling ligtas ang kanilang panig kahit na maaaring tawagin itong kaduwagan ng ilan. Ang kabalyero ng mga McLean ay umuurong na. Sinabi ni Patrick na walang sinuman sa kanilang unit ang magiging hanggal na mag-isip ng ganon, at itinuro na dahil bumagsak si Count Jahid, isang bahagi ng hukbo ng unang prinsipe ang gumuho. Sumang-ayon si Logan, sinasabing kung mapapansin ito ng hukbo ng unang prinsipe ay malamang na magsimula rin silang umurong. Naisip niyang sapat na ang kanilang nagawa at hindi na kailangang mag-aksaya pa ng enerhiya dahil hindi naman ito ang kanilang digmaan. Habang iwinawagayway ang bandila ng McLean, inihayag ni Kaiselan ang utos na umurong at sinabi sa kanila na Senador Yasan si Victor sa harapan. Nakita ni Victor ang Senador Yas at tinapos ang huling kalaban gamit ang kanyang crossbow. Napansin ni Logan na umatras na ang unit ni Victor at nahulaan na umatras na rin ang panig ng unang prinsipe tulad ng inaasahan. Bumaling siya kay Patrick at sinabi na dapat silang magsama-sama kapag nakalap na ang lahat. Pagkatapos, bigla, niyanig ng mga pagsabog ang larangan ng digmaan. Sumigaw ang mga sundalo, sumisigaw tungkol sa mga pagsabog at nakilala ang parehong salamangka na ginagamit muli. Tumingin si Logan sa direksyon ng pagsabog at nagtaka kung ito ay blizzard magic, at kung mayroon pang mga scroll ang kalaban. Tinanong niya si Henkel kung ligtas ang mga tropa sa harapan. Sinabi ni Henkel na kahit si Victor ay walang pinsala, at swerte lang na maaga silang umatras. Dahil dito, nakahinga ng maluwag si Logan. Sa kabilang panig, sumigaw si Val Thurman sa mga tumatakas na kalaban, inaakusahan si Juan ng paggamit ng maruruming taktika at inutusan ang kanyang mga tauhan na habulin sila. Ngunit sumigaw ang isa pang commander na hindi sila dapat humabol at dapat tumakas mula sa pagsabog. Nagtanong ang isang sugatang sundalo kung bakit sila inuutusang humabol, iniisip na mamamatay silang lahat. Kumalat ang panik habang sumisigaw ang lahat na umurong at iwasan ang mga pagsabog. Napangiti si Logan sa sarili, iniisip na habang malakas ang kalaban, sila rin ay magulo at walang kaayusan. At naaalala niya na ito ang panig ng pangalawang prinsipe sa kanyang plano. Pagkatapos ay bigla siyang nakaramdam ng kakaiba at nagtaka kung ano ang enerhiya. Si Victor, habang umaatres, ay lumingon at nakakita ng isang malaking nagniningning na globo, at nagulat siya na nagtataka kung ano iyon. Habang nakatingin si Victor sa globo na bumabagsak, nakita rin ito ni Henkel at tinawag si Logan. Tumalon si Logan mula sa kanyang kabayo, naramdaman ng malakas na enerhiya mula sa globo. Alam niyang mapanganib ito at kailangan itong pigilan. Hinarap niya ang globo, pinuno ang kanyang espada ng enerhiya at hinawi ito ng buong lakas. Nagkalasog-lasog ang globo at sumabog, naglalabas ng walang katapusang alon ng nagyayelong enerhiya. Sumigaw si Henkel sa takot para kay Logan. Matapos wasakin ni Logan ang ice globo, napatingala si Henkel sa itaas at naramdaman ang lamig. Nang makita ni Henkel si Logan sa lupa, tinanong niya kung ayos lang ito. Nanginginig si Logan, at sinabing malamig at nagmura. Hindi naintindihan ni Henkel, kaya ipinaliwanag ni Logan na si Juan Douglas ang tinutukoy niya. Tinitigan ang kanyang nagyelong espada, sinabi ni Logan na may galit ang Ice Mage. Nagtaka siya kung bakit hindi natutunaw ang yelo kahit gumamit siya ng force. Napagtanto niyang si Douglas ay hindi lang may bihirang scrolls kundi pati na rin napakadelikadong mahika. Numunok si Logan at nagtanong kung si Douglas ay isang superhuman. Bigla, nagsimulang magningning ng ginto ang kanyang espada at nagsimulang mabasag ang yelo, at lumiwanag ang espada ni Logan. Pagkatapos ng isang mahirap na labanan, sa gabi, ilang sundalo ang nakaupo sa tabi ng apoy. Nagbiro ang isa kung gaano kabilis tumakas ang hukbo ng unang prinsipe. At sinabing maayos ang takbo ng mga bagay mula nang dumating ang mga McLean. Sinabi ng isa pa na mabilis na nag-react si Logan sa mahika ni Douglas at maganda ang ginagawa ng mga McLean para sa isang mahirap na pamilya kaya malamang na matugunan ang kanilang mga hinihingi. Sumang-ayon ang pangatlong sundalo, sinabing palaging nagbibigay ng patas na gantimpala si Duke Val Thurman at tapos na si Bifrost ngayon. Si Roger Bifrost, na nakikinig, ay nagalit at sinabi sa sarili na hindi pwedeng matapos ang digmaang sibil sa ganito. Kinabukasan sa ari-arian ng McLean, si Temar ay gumagawa ng sandata at sinabing pagod na siya, at sinabing mamamatay na siya sa pagod. Lumapit si Hamar at sinabihan siyang magmadali.
Humiling si Temar ng maikling pahinga, ngunit sinabi ni Hamar na walang oras para magpahinga. At anumang oras ay maaaring may darating. Muling umungol si Temar, bulong ni Hamar na bumibisita ang lalaki araw-araw at mas masahol pa sa kanyang kapatid. Saka lang lumitaw ang taong iyon. Humihingi siya ng paumanhin. Hindi handa si Hamar dito. Sinabi ni Ronyan na dumating lang siya para palakasin ang loob nila. Kinakabahan si Hamar na tinawag siyang Young Master. Sinabi ni Ronyan na alam niyang nakakailang ito ngunit humingi ng pasensya. Ipinapaliwanag na ang kanilang tagumpay sa labanan ay salamat sa mga panday, lalo na si Hamar, na susi sa produksyon. Kaya hindi niya sila babaliwalain. Agad na pinakalma ni Hamar ang sarili at kinakabahang tumawa, sinabing hindi sila naiilang at sinisikap lang nilang tulungan ang Fifth. Tumawa rin si Ronyan at pinasalamatan sila. Gayunpaman, tahimik na nagtaka sina Hamar at Tamar kung gaano karaming trabaho ang ibibigay sa kanila ni Ronyan sa pagkakataong ito. Nang makita ang kanilang mga ekspresyon, sinabi ni Ronyan na dahil bumagal ang digmaan ay bibigyan niya sila ng pahinga. Nagulat ang mga panday at inulit ang salitang pahinga, halos hindi makapaniwala. Pagkatapos ay iminungkahi ni Ronyan na bisitahin nila ang palengke, binanggit na may mga bagong bagay na mabibili at makakain, bagaman sasamahan sila ng mga kabalyero. Tiningnan ng dalawa si Ronyan at sinabing may paghanga, nagtataka kung siya ay isang anghel. Sinabi ni Ronyan na magiging magandang pagbabago ito. Naalala niya ang sinabi sa kanya ni Logan nang tanungin ni Ronyan kung siya ay iiwan sa teritoryo. Kinumpirma ito ni Logan, sinabing ang digmaang sibil ay hindi kanilang labanan kaya hindi kailangang sumali ang buong pamilya. Idinagdag ni Ronyan na kung mangyari ang pinakamasama, nasa kanya ang responsibilidad na ipagpatuloy ang pangalan ng pamilya. Sumang-ayon si Logan, bagaman hindi niya inisip na mangyayari yun. Gayunpaman, mas maraming kastilyo ang dapat ipagtanggol ngayon at kailangan ng isang tao para magsanay sa mga vigilante. Sinabi ni Ronyan kay Logan na hindi na siya bata at hiniling na bumalik ng ligtas, nangako na paprotektahan ang Fifth. Napanatag si Logan at sinabing pinagkakatiwalaan niya si Ronyan sa tungkuling iyon. Bago umalis, sinabi rin ni Logan kay Ronyan na bantayan si Hamar, ipinapaliwanag na sa Athens yung natatanggap nila, maaaring maging target si Hamar, kaya anuman ang mangyari kailangan siyang protektahan. Sa kasalukuyan, magalang na tinawag ni Ronyan si Hamar bilang Sir Hamar. Maraming babae sa palengke ang humanga kay Ronyan, bumubulong na siya ang batang Panginoon. Lumingon sa paligid, iminungkahi ni Ronyan na bumalik na sila. Nagprotesta si Hamar, sinabing 4 na araw lang siyang naglibang at gusto pa rin niyang subukan ng masarap na skewer sa malapit, at sinabi niya na bibilhan din niya si Ronyan. Saka lang nakaramdam ng kakaiba si Ronyan, isang force user sa malapit. Lumingon siya sa paligid at naramdaman na maaaring may nagtatago ng kanilang presensya at hindi lang iyon isang tao. Sinabi niya kay Hamar na dapat silang huminto doon, ngunit bago matapos ay nakita niya ang isang lalaking nagtutulak ng kariton ng dayami. Nagtataka ang mukha ni Hamar at biglang kinuha ng lalaki ang isang kutsilyo at sumugod sa kanya. Mabilis na pinabagsak ni Ronyan ang lalaki, mahinahon na sinabing siguro ay pagod na ito at sinabihan ang mga gwardya na dalhin siya. Sumunod ang mga gwardya at magalang na tinawag si Ronyan. Inisip ni Ronyan na ang lalaki ay maaaring isang asasin at tama si Logan. Naniniwala siyang nahuli niya ang isang ngunit umaasa siyang makahuli pa ng iba. Habang si Hamar ay nagtataka lang kung ano ang nangyayari. Pagkatapos noon, casual na lumakad si Hamar sa isang food stall at sinabi ng tindero na handa na ang mga skewer. Sabik na humingi si Hamar ng mga ito, sinabing mukha silang masarap. Sinabi ni Ronyan na dapat silang bumalik kapag nakuha na ni Hamar ang pagkain. Ngunit saka lang, isang malaking lalaki ang hamarang sa daan ni Ronyan. Hindi mapakali si Ronyan at hindi makakita ng malinaw. Bigla, sinubukan ng tindero na saksakin si Hamar. Hinala ni Ronyan na magkasama sila at mabilis na ginamit ang killer iron slash, na umagos sa lalaki at pinuputol ang kamay ng tindero. Sumigaw ang tindero sa pagkaputol ng kanyang kamay at namatay din ang isang malaking lalaki. Sumigaw ang isang bystander na may pinatay ngunit naniniwala si Ronyan na wala pang namamatay. Nagulat si Hamar at nagtanong kung ano ang nangyayari. Ngunit bago pa makasagot si Ronyan, kinuha ng tindero ang isa pang kutsilyo.
Tumalon si Ronyan at pinatumba ito at kaya nabitawan ng tindero ang kutsilyo. Pagkatapos ay tinawag ang mga kabalyero para itali sila at halugugin ang lugar. Bigla, may sumabog at kinakabahan si Ronyan. Nang napagtanto na nagmula ito sa workshop at naiinis siya sa nangyayari.